Napakasarap nga naman kapartner ang mainit na sabaw lalo na kung napapagod ka sa trabaho. Samahan mo pa ng adobong kangkong na request ng pambansa ko. Dahil ngayong araw ay kami nga po ay nagkakopra at maaga pa nga lang ay inaasikaso na niya itong aming kopra at habang siya ay nagluluto dyan, ako'y uuwi na nga kakoy ng bahay. Puro tubuan. Nako, walang maipapatimbang, puro tubuan. At natanaw ko na nga rin itong tanim ko na upo dito sa likod ng aming bahay. Nako, saktong-sakto, meron na naman tayong lulutuing putahe mamaya para sa ating pananghalian. Meron na naman tayong kukunin na upo o harvest natin dito sa likod ng ating bakuran. Ayan o, sa likod ng ating bahay. So, meron tayong upo ngayon. Oh, at kukunin na natin siya at para maluto natin ngayong pananghalian. Oh, ano kaya masarap dito? Masarap ito sa manok. Yung mga nilagang baboy, aruy, lalo na ito gulay mo sariwa. Bali ito ay yung harvest natin ay pang-5 na. Nung nakaraan ay pang-4 natin na harvest yun. Sa isang puno lang siya. Yan oh. Isa lang yung puno na yan. No. Papunta doon sa itaas. At napapansin ko ay meron pa siyang yung budog pa, yung magbubunga. Yan no, nandun, meron pa doon sa taas. Oo. Yan lang yung nabuhay natin na upo. So, halika, kunin na natin siya. At sa dami nga ng ginagawa ko, naku, hindi ko na nga napansin itong tanim ko na upo. Medyo gumulang na nga ng konti, pero okay pa naman ito. Naku, saktong-sakto. Ilalahok natin sa lulutuin nating sinabawan na naman, no, di ba? So, tamang-tama ito sa lunch natin mamaya. Ay, salamat. Thank you, Lord. Sana bumunga ka pa ulit, ha? Bibigyan mo pa ulit ako ng bunga, ha? Thank you. Marami. Ito ang ating upo. Oh. Sa pagkulo ko na nga lang inumpisahan dahil nagmamadali na nga talaga itong aking super kalan. Naku, baka abutin pa tayo ng siyam-siyam. May si pambansa tayo makagalitan. Ayoko kasing abutin ako ng hanggang alas 12 sa pagluluto ng aming pananghalian. Dahil dito nga sa Banton, abay, alas 10 pa nga lang ay kumakain na kami ng aming pananghalian. At di bali na nga hindi ako makalinis ng aming bakuran. Basta paggising ng umaga ay uunahin ko na ang pagluto ng aming ulam. Kumuha na nga ako ng 3 sili dito sa likod ng aming bakuran na bay, may bantay pang nakasabit diyan. Hinugasan ko ng 3 beses para sigurado nga pong malinis. At eto nga ating pampaasim. Naku, sigurado hindi ka maloloko at mayroon nang tatak sa balat nito, o diba? At syempre, hindi nga mawawala itong dahon ng kangkong. Kaya naman, ilalagay na natin yan dyan. At para naman ito'y maluto na. At pagkulo nito ay pwede na natin tawagin si pambansa, o diba? At finally, ito na nga po ang ating sinigang. Pwede na natin tawagin si pambansa. Kaya naman ako'y naghain na at para nga po matawag siya at makakain na ng pananghalian. At habang kumakain nga siya ng pananghalian dyan, abay lulutuin ko na muna yung kanyang request na adobo nga pong kangkong. Kaya naman nagpaparti lang ako ng konting karne para ito ay aking isahog. Isinangkutsa ko na muna itong karne bago ko ilagay itong tangkay ng kangkong. Siyempre, naglagay na nga rin ako ng konting pampalasa at ito nga pong toyo na hindi mawawala sa pagluluto natin itong adobo. O diba, matapos nga maluto itong mga tangkay, ilagay na din natin itong dahon. Diba? Sana all. Hindi na nga pala ako naglagay ng asin dahil maalat na nga pala itong toyo. Nung nalanta itong gulay, abay maglalagay naman tayo na itong dato puti. Konti lang at baka sobra naman ang asim. At finally, ito na nga pong ating adobong kangkong. O diba? Tikman natin anong lasa. Roy, tama-tama lang yung kanyang alat, lasa. Bali, hindi na ako naglagay ng asin kasi maalat na yung toyo. Ito yung request ni pambansa, adobong kangkong with karne. Naku, meron na siyang pang merienda mamayang hapon. At siya nga po ay nagakopra, nagalugit. Ang tawag dito sa amin, nagalugit ba? At sa wakas, ay naluto na rin ito ating adobong kangkong. Nako, pwede na tayong makapananghalian. Kaya naman ako'y sumalo na dito sa aking pambansa. Tinanggal ko nga lang itong ating apron at para tayo makakain na ng ating pananghalian. At syempre, ako'y humigop na nga lang ng sabaw dyan. At yan nga po ang aking hilig talaga. Naku, pag nainitan itong ating sikmura, para bang ako'y dumulutang nasa ulap niyan. Ay, sana all. At matapos nga po kami mananghalian ng aking pambansa, siya nga po'y
bumalik na dito sa kanyang pagluluto ng kopra. Ito nga po yung unang salang palaang at abutin nga yan siguro ng mga hapon na, mga alas 4, alas 5 na ng hapon bago nga maluto itong aming kopra. Bali ito yung unang salang palang at meron pa nga pong binibiyak na anyog dyan. Ito nga po si Burdagol, nag-aantay na nga lang ng merienda. Mukhang nagugutom na naman ata, kakakain lang namin ng pananghalian. Kakoy magpantubo na muna sa dyan at habang nga pala niluluto ni Pambansa itong aming kopra ay maiwan na kita dyan. Maraming salamat ulit sa iyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!